Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi rin napanindigan ni McCoy ang sinabi niyang sapat na ang malaman lang niya ang pangalan ng lalaking nakabuntis sa kapatid. Sa isang banda, pamilyar ang pangalan sa kanya, kaya lalo siyang nagiging atat. Dahil hindi pa man nakakalabas ng ospital si Gwen at ang pamangkin niya ay kumausap na siya ng isang private detective na maghahanap kay Fortunato Ambida. At hindi naman siya naghintay ng matagal. Eksaktong 1 linggo pa lang ang nakalilipas ay dinala na sa kanya ng inupahan niyang private detective ang resulta ng ipinapatrabaho niya. Dinampot niya ang isang larawang nakakalat sa mesa niya sa loob ng kanyang opisina. Isang magandang babae ang naroon. Palabas ito ng isang lumang apartment kung saan sinasabing nakatira ang pamilya ni Antonio Ambida. Pamilyar ang babae sa kanya. Pinakatitigan niya ito ng mabuti. Mga nakaw ang kuha ng litrato. Kahit na seryosong-seryoso ang mukha ng babae ay hindi napingasan ang ganda nito. At hindi niya kailangang mag-isip ng matagal kung bakit pamilyar ito sa kanya. Ang ganoon kagandang mukha ay hindi basta makakalimutan. Mahilig siya sa mga klasikong ganda. Bukod pa sa unang beses pa lang niya itong makita, dama na niya ang pamilyaridad na parang nakita na niya ito dati. Siya si Cindy Ambida, ang waitress sa Zebus na ipinahiya ng isang kakilala niya. Naging bayani siya para sa kanya. Isang bagay na hanggang ngayon ay hindi niya maipaliwanag dahil hindi niya karaniwang ugali ang makialam sa away ng iba. Hanggang dumating si Cindy. Pinadalhan pa nga niya siya ng bulaklak. Kahit gusto niyang palawigin pa ang pagkakakilala nila, naging masyado siyang abala sa mga problema sa negosyo nila at kay Gwen. Napabuntong hininga siya nang muling titigan ang larawan nito. Anak ito ni Fortunato Ambida, ang lalaking nakabuntis sa kapatid niya. Isa siyang may asawang maruming matandang lalaki. Nagbingit-ngit na binasa niya ang profile ng mag-anak. Dating mayaman na na-bankrupt ang pamilya dahil sa pagkalulong sa sugal ng padre de pamilya. Galing sila sa Hunterial, ang mismong bayan niya. Napamaang siya. Doon niya naintindihan kung bakit pamilyar ang mukha ng babae, pati na rin ang pangalang Fortunato Ambida. Siya ang Fortunato Ambida ng Fortunato Ambida Garments na noon ay nakabase sa Montegamo. Na-bankrupt pala ang Fortunato Ambida, naisip niya. At ang pobre ni Cindy ang naging biktima ng kapabayaan ng kanyang ama. Nagulat siya sa naramdamang simpatya para dito. Ngunit ito ay naiintindihan naman. Hindi naman ito kasalanan kung nabuntis man ng ama nito ang kapatid niya. Kaya hindi niya ito pwedeng pagbuntunan ng sisi. Isinilid uli niya ang mga litrato sa loob ng envelope. Hindi pa siya nakakapagdesisyon kung ano ang gagawin sa natuklasan. At hindi rin siya tinutulungan ni Gwen. Pilit na nagpapahanap ito sa kanya ng yaya para sa anak nito. Halatang wala itong interes sa pag-aalaga sa sarili nitong anak na lalo lamang siyang nainis. Wala naman itong ibang pinagkakaabalahan kaya hindi niya makita ang punto nito para hindi maalagaan ang baby. Sir, may meeting na kayo kasama ang mga tao mula sa Nivea, paalala sa kanya ng sekretarya niya mula sa intercom. O putik na yan. Nakalimutan niya ang tungkol doon. Nag-submit siya ng proposal sa kumpanyang Nivea para makuha nila ang account na iyon. Mabigat ang katawang tumayo siya. Puyat siya dahil halos magdamag na umiyak ang anak ni Gwen. At dahil pareho naman silang walang karanasan sa pag-aalaga ng bata, hindi nila ito mapatahan. Baka talaga kailangan niyang kumuha ng yaya. Kumunot ang noo ni McCoy nang marinig ang pag-iyak ni Kisha. Iyon ang pangalang ibinigay ni Gwen sa anak nito. Papasok na sana siya sa kwarto niya pero hindi rin siya nakatiis. Binuksan niya ang pinto sa silid na inuokupa ng mag-ina. Ate Gwen, tawag niya sa kapatid nang makita niyang wala ito roon. Nasa crib si Kisha. Lumapit siya rito at kinarga ito. Nakakahiya ang sitwasyon. Hindi siya marunong magkarga ng bata. Patuloy ito sa pag-iyak kaya inilabas niya ito ng kwarto para hanapin na rin si Gwen. Hindi siya makapaniwalang hindi naririnig ni Gwen ang pag-iyak ng anak. Wag na umiyak baby, pag-aalo niya sa sanggol. Walang baka si Gwen saan man. Hindi naman ganoon kalaki ang pad niya para hindi ito makita. Ipinasya niyang bumalik sa loob ng silid ng mga ito.
Dinampot niya ang feeding bottle na nakita niya sa crib at pinadede ang bata. Tumahimik na ito. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Gutom lang pala ito kaya pumapalahaw ng iyak. Naupo siya sa gilid ng kama habang kalong ang kanyang pamangkin. Lumilikha ng tunog ang pagsak nito sa feeding bottle. Ang angking ganda ng sanggol na isaloob niya habang nakatingin sa mukha nito. Although maganda ito gaya ng half-sister nitong si Cindy, hindi naman ito kamukha ng dalaga. Mauubos na nito ang laman ng feeding bottle nang mapadako ang mga mata niya sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinabahan siya nang makitang may nakapatong na sobre doon. Maingat na inilapag niya sa ibabaw ng kama si Kisha at saka kinuha ang sobre. Inilabas niya mula roon ang isang papel. Makoy, pasensya na, pero kailangan ko munang iwan sa iyo si Kisha. Napagtanto kong hindi ko kayang magpalaki ng bata ngayon. Nalilito pa ako sa sarili kong buhay at ang pagkakaroon ng sanggol ay hindi makakatulong sa pinagdadaanan ko ngayon. Hindi pa ako handa, hindi pa ako karapat-dapat maging ina. Hindi ngayon. Sa iyo na muna si Kisha. Sa tamang panahon, babalikan ko rin siya kapag ayos na ako. Napamura siya ng malakas pagkatapos basahin ang sulat na iniwan ni Gwen. Hindi siya makapaniwalang iniwan nito sa kanya ang anak. Ano rin ba ang alam niya sa pag-aalaga ng bata? Nandyan na naman ang bruha. Maghanda ka na. Tiningnan ni Cindy ang grupong papasok sa Zebus. Nangunguna si Carlis Lee sa grupong iyon. Agad na kinawayan siya nito nang makita siyang nakatayo sa counter. Ako na ang magsaserve sa kanila, voluntaryo ni Ella. Ako na, pigil niya rito. Sigurado naman siyang hindi o-order ang mga hinayupak hanggat hindi siya ang waitress na mag-aasikaso sa mesa ng mga iyon. Mula ng araw na nakita siya nito roon ay hindi na siya tinantanan ni Carlis Lee. Nang mga nagdaang araw ay dinadalaw siya nito roon. Minsan ay nag-iisa ito, pero mas madalas na may kasama ito sa pagkain doon. Pero hindi na nito isinama pa roon ang lalaking kasama nito noon. Tuwing pupunta ito sa Zebus, hindi ito pumapayag na hindi siya ang magsisilbi rito. Sa tuwi na naman ay pulos pang iinsulto ang ginagawa nito sa kanya. Nagtitimpi siya sa bawat parunggit nito sa kalagayan niya sa buhay ngayon dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Ito ang paborito kong waitress, si Cindy Ambida. Pakilala sa kanya ni Carlis Lee sa mga kasama nito. Ngumiti naman ang mga ito sa kanya, kaya nakumbinsi siya na inosente ang mga ito. Pwede ko na ba kunin ang order ninyo? Tanong niya. Sandali muna, hindi pa tapos ang introduksyon ko sa'yo, sabi ni Carlis Lee. Dating mayaman iyan. Nakarma kaya naghirap. Nakita niyang nagkatinginan ang mga kasama nito. Pasensya, Cindy. Kagaya ng malimit na ipaalala niya sa sarili tuwing darating ito roon ay hindi niya kayang mawala ng trabaho. Tunay nga ang karma. Totoo yan, mga beshi. Si Cindy dito ang klasikong halimbawa. Babalik na lang ako kapag ready na kayong umorder. Iyong kamahalan, ngaling-ngaling idagdag niya. Ano ba talaga ang ipinagpuputok ng batsi nito sa kanya? Manatili ka dito, Cindy. Habang nag-iisip kami kung ano ang o-orderin namin, utos nito. Oo, naman ma'am. Nakangiti pa rin siya ng bahagya at palagay niya ay naiinis si Carlis Lee dahil hindi siya apektado ng ginagawa nito. Maglaan ka lang ng oras, ma'am. Sige na beshi, kayo muna ang umorder. Sa huli na ako, sabi ni Carlis Lee. Nauna na ngang magsabi ang mga kasama nito. Sige na Cindy. Ibigay mo na muna sa kitchen ang order ng mga friends ko. Pagbalik mo na lang ko sasabihin ang order ko. Hindi ko pa rin kayang magdesisyon sa order ko, sabi nito. Kunwari ay nagbabrowse ito sa menu. Okay, sige, ma'am. Ninitian na naman niya ito bago tumalima. Hindi nga siya nagkamali ng inaasahan nang kunin niya ang order ni Carlis Lee. Gusto ko ng blueberry cheesecake, sabi niya. Hindi, palitan mo na lang ng chocolate mousse. Pinagbigyan na lang niya ito. Hindi muna niya inililista sa order slip ang sinasabi nito hanggat hindi ito napapagod sa pang-aasar sa kanya. Bakit hindi mo inililista ang order ko? Sita nito sa kanya. Iyon na po ba ang final order ninyo, ma'am? Tanong niya rito. Ngiti niyang ito naman ay parang nalunod sa pulot. Sa totoo lang, natutunan na rin niyang i-enjoy ang presensya ni Carlis Lee. Kung titigil si Carlis Lee sa pagpunta sa Zebus, mamimiss niya ito ng husto. Matalim siyang tiningnan nito. Kunin mo ang order ko. Nawalan na ng ngiting pang-aasar sa mga labi nito. Gusto ko ng spaghetti na may meatballs, garlic bread, at iced tea.
Okay, sige, ma'am. Tinalikuran na niya ito. Sinutsutan siya nitong parang aso. Hindi pa ako tapos. Tigilan mo na ang kapatid ko, Carlisle. Napapihit siya paharap sa mga ito. Nakita niya ang kapatid niyang si Alas na nakatayo sa gilid ng mesa ni na Carlisle. Nagtaka siya na naroon si Alas dahil sa pagkakaalam niya ay may trabaho ito sa supermarket. Nagpalipat-lipat ang tingin niya rito at kay Carlisle. Nagkatinginan sila. Nawala ang bangis ng mukha ni Carlisle habang nakikipagtitigan ito sa kapatid niya. Pero sandali lang iyon. Nakabawi rin ito sa pagkabigla. Narito ka para iligtas ang mahal mong kapatid. Ako ang may atraso sa iyo, wag mo nang idamay pa ang kapatid ko, sabi ni Alas. Tara na. Nilapitan ni Alas si Carlisle pero nagpumiglas ito sa pagkakahawak ng kapatid niya. Ano nang nagpapaniwala sa iyo na sasama ako sa iyo? Nakataas ang kilay na tanong nito. Sasama ka sa akin o gusto mong marinig ng mga kasama mo ang sasabihin ko? Tinatakot mo ba ako? Oo, pinandilatan ito ni Alas. Sasama ka ba sa akin o dito na tayo mag-uusap? Nagtitigan ang mga ito. Bago pa makasagot si Carlisle ay nilapitan na sila ni Mrs. Feliciano. Ano ang nangyayari dito? Nanggugulo ang kapatid ng waitress ninyo rito, sagot ni Carlisle. Pakikansela ng mga order namin. Pero hindi na pinakinggan ni Carlisle ang tangkang pagpigil ni Mrs. Feliciano sa mga ito. Tumayo na ito at dire-diretsong lumabas ng restaurant. Sumunod dito ang mga kasama nito. Pumunta ka sa opisina ko, Cindy. Galit na sabi ni Mrs. Feliciano. Bakas ang guilt sa mukha ni Alas nang tingnan niya ito. Sumunod na siya kay Mrs. Feliciano sa opisina nito. Ano nang balak mo ngayon? Tanong ni Ella kay Cindy. Sarado na ang Zebus kaya nagkaroon na sila ng pagkakataong makapag-usap. Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang suspende na ipinataw sa kanya ni Mrs. Feliciano. Iyon ay bukod pa sa bill ng grupo ni na Carlisle na iniwan ng mga ito. Ibabawas daw iyon sa suswelduhin niya. Hindi patas naman si Mrs. Feliciano. Masyadong drastic ang naging action niya. Hindi naman ikaw ang may kasalanan kung bakit bigla na lang nag-walk out ang bruhang iyon. Saka alam naman niyang ginagawa kang pulutan ng mangkukulam na iyon tuwing pumupunta siya rito. Napabuntong hininga siya. Ayaw na lang niyang palakihin pa ang issue kaya tinanggap niya ang disciplinary action na ipinataw sa kanya ng manager nila. Ayaw rin muna niyang isipin ang gagawin niya sa susunod na 2 linggo. Basta ang alam niya, kailangan niyang humanap ng alternative na pagkakakitaan. Ayoko na munang isipin ang nangyari, Ella. Gusto ko na munang magpahinga siguro, sabi na lang niya. Halika na. Baka mahirapan na naman tayong sumakay pa uwi. Sabay na silang lumabas ng locker room. Pagkatapos ipacheck sa gwardiya ang mga bag nila ay sabay na rin silang naglakad patungo sa sakayan. Napahinto siya sa paglalakad ng may humintong sasakyan sa gilid ng daan. Nakababa ang salamin sa passenger side kaya kita niya kung sino ang driver niyon. Makoy Ortiga. Parang tinambol ang dibdib niya pagkakita rito. Kumakaway ito sa kanila ni Ella. Diba, siya iyong Makoy na tumulong sa iyo sa Zebus? Ano nang kailangan sa iyo? Tanong ni Ella sa kanya. Bago pa niya ito masagot ay nakita niyang bumaba na ng kotse nito si Makoy. Lumapit ito sa kanila. Pwede ba kitang makausap? Sa kanya ito nakatingin. Narinig niya ang sinabi nito pero parang hindi niya iyon naintindihan. Kung hindi pa siya siniko ni Ella sa tagiliran ay hindi pa siya matatauhan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong uli sa kanya ni Makoy. Tungkol saan? Napatingin ito kay Ella na noon ay hindi talaga itinago ang kuryosidad nito. Huwag niyo akong intindihin. Sige lang, mag-usap lang kayo, anitong ibinaling ang mukha sa kabilang direksyon. Confidential sana. Kung pwede, tayong 2 lang. Bagaman napukaw nito ang kuryosidad niya, hindi niya ito mapagbibigyan. Nanaig pa rin ang presence of mind niya. Kahit pa sobrang gwapo ito na parang hindi gagawa ng masama ay estranghero pa rin ito. Maari niyang gawin ang anumang gusto niya sa sandaling lumabas siya kasama niya. Hindi kita pwedeng kausapin ngayon. 10 oras na ng gabi. Pasensya na. Pasensya na, pero kailangan nating mag-usap. Ngayon. Bukas na lang kung gusto mo. Isama na natin ang kaibigan mo kung natatakot kang sumama sa aking mag-isa. Kailangan lang kitang makausap talaga. Napatingin siya kay Ella. Ililibre mo ba kami ni Cindy ng midnight snack? Tanong nito kay Makoy.
Oo, sige, halika na, Cindy. Baka may solusyon siya sa problema mo. Huwag kang mag-alala, walang masama ang intensyon ko, siya'y nangakong mabait. Pero, harmless daw siya, sabi pa ni Ella. Marahil ay nakita pa nito ang hesitation niya, kaya bumulong ito sa kanya. Pag-uusapan natin ang pangangaliwa ng ama mo. Bigla siyang napatingin dito, awang ang bibig. Sa susunod na kabanata, mas malalantad ang tunay na motibo ni McCoy sa paglapit kay Cindy, at unti-unting haharapin ni Cindy ang mga lihim ng kanyang pamilya. Kasabay nito, magsisimula ang tensyon sa pagitan nila ni Carlisle Lee na magdudulot ng mas komplikadong suliranin sa kanyang buhay. Kaya abangan natin,